Hello guys. Guys, papunta kami ng Tansa, tapos magsiswimming kami malapit doon. Beach sa Saturday. Ang luwag ng kalsada, walang masyadong sasakyan. Dadaan kami nito sa Villamor, dadaanan namin si Mama. Bumili muna ako ng kape, tapos si Joffrey bumili ng hotdog sandwich. Hindi pa kasi kami nagbe-breakfast. Sasakit yung ulo niya kapag hindi siya nagbe-breakfast. Papunta na kami nito ng Garden Heights Tansa. Ang luwag sa Cavitex, konti lang din yung sasakyan, kaya dire-diretso yung biyahe namin. Mga 11 nakarating na kami ng SM Tansa. Dito kami dapat magla-lunch sa Bonchon, kaso sarado lahat ng kainan dito. Grocery lang daw yung open, so wala kaming choice kundi magluto sa condo unit. And nga pagbaba namin, dire-diretso na kami sa grocery. Tapos si Thea nagmamadali na rin kasi naiihi na daw siya. Kami na lang ni Joffrey yung nag-ikot para bumili. Ito yung una namin binili, yung chicken, kasi mag-aadobo kami para bukas. Tapos bumili din si Joffrey na itong balon-balunan, i-aadobo daw. Ayoko naman ng ganyan. Hindi ako mahilig sa mga meat, kaya nagpabili na lang ako ng bangus. Bumili rin pala kami nitong ready-made na Shanghai para hindi na kami magmi-mix, wrapper na lang yung bibili namin. So 1 kilo niyan yung binili namin para hanggang bukas na rin yan. Ito yung boneless bangus na una kong nahawakan, pero spicy to. Tapos tiningnan ko masyado siyang mared, kaya baka sobrang tapang ng pagka-spicy nito. Yun na lang, hindi spicy yung kinuha ko. Tapos kumuha na rin kami nitong spaghetti noodles, pero ang gagawin namin aglio-olio pasta. Marami pa kasing olive oil sa condo unit. Tapos sobrang bilis lang niya lutuin, lalagyan lang ng maraming garlic, tomato, Spanish style na tuna, and parmesan cheese. Ito pa yung hindi nawawala ng stock sa ref sa condo unit, itong right and light. Sa akin lang dapat kasi yung right and light na yan, kaso nung natikman nila yan, gusto na nila, lagi nilang inuubos pag meron sila nakikita, kaya dinadamihan na namin yung bili. Ayan, magpa-past 12 na kami nakarating ng Garden Heights Tansa. Di na kami magluluto pagdating kasi kumain na rin sila mama ng pouchin dun sa SM habang nag-aantay nag-grocery kami. Grabe yung init, guys. Ayan, magwawan na kami nakarating. Tapos nagtambay na muna to si Mama tsaka si Thea dito sa balcony. December pa pala yung huling punta ni Mama dito sa condo, and ngayon lang siya ulit bumalik dito. Naglakad-lakad sila ni Thea. Mga alas 5, pumunta na kami sa may palengke para mamili ng iba pang gagamitin para bukas. Bumili kami ng lumpia wrapper. Yung lumpia wrapper dito, guys, by kilo yung bentahan niya, hindi by tanda. Sa mga binibilihan kasi sa Pasay tsaka sa Taguig by tanda. Tapos magpiprito rin kami ng talong, kaya bumili rin kami nitong talong. Sabi ni Mama yung mga diretso daw yung pipiliin. Tapos wala kami makitang mangga, kaya nagpunta kami sa may banda sa Carissa. Eto may nagtitinda, mga napitas nila to eh. Tapos nung gabi na nagkayayaan kami mag-ice cream sa may 7-Eleven sa tapat ng Garden Heights Tansa, may 7-Eleven doon. Grabe kasi yung init. Tapos wala pa naman kaming aircon dito sa unit. Dumating na rin pala to si Rap-Rap, nakamotor siya, sumunod na lang, sasama din siya bukas. And cornetto pala yung binili namin, tapos dito na namin kinain kasi pag yung mga galon yung binili namin, matutunaw lang pabalik sa unit. Tapos pagbalik namin sa unit, natulog na sila. Ito naman ginawa ko naman tong nacho salad. Magwa 1 AM na nga to, and ginawa ko na to para bukas mabilis na lang, aalis na lang, and ita-transfer na lang yung dressing. Ito na lahat yung halo niya, cucumber, tomato, white onion, and lettuce, and lalagay ko na lang tong corn. Lagi kong nakikita to dito sa FYP ko, tong nacho salad, and nagte-trending, kaya tinry ko rin gawin. Tapos nagmix na rin ako nitong dressing. Itong dressing, mayo, paminta, lemon. Nilagyan ko rin ng konting sugar and salt, and then nilagyan ko to ng garlic, and then naalala ko meron pala akong garlic powder, kaya nilagyan ko na rin ng garlic powder. Meron din pala tong all-purpose cream and water. Tapos ko nito, nilagay ko na sa ref, and natulog na rin ako. Saturday na madaling araw, mga 3:30 AM, pababa na kami ng unit kasi sasalubungin na lang namin sila Leklik sa baba. Tapos suot na rin namin yung pang swimming namin para hindi na kami magpapalit pagdating sa resort, dire-diretso na. Inaantay na lang namin yung dalawang kapatid ko dito, si Leklik tsaka si Rap-Rap, nakamotor sila. Magfo 4 AM na nito. Target namin na 4 AM nakaalis na. Bali magmomotor pala silang dalawa papunta, susunod na lang sila sa amin, or pwedeng mauna na rin sila. Hinatid pala si Basti kasi si Basti isasakay namin sa sasakyan. Dapat magte-take out kami ng breakfast sa Lingling's Palabok. Yun yung breakfast namin sa resort, kaso hindi kami nakabili. Eto si Basti, tuwan-tuwa pag nasa sasakyan. Pagka 5 AM na, ang bilis ng takbo namin, nagmamadali kami kasi baka pila. Sa may Katungkulan Beach Resort pala kami pupunta. Sobrang dilim ng daan na to, guys, and then pasigsag-sigsag pa, kaya nakakatakot, lalo na pag ganitong madilim. Ang dami rin naming nadaanan ng mga grupo ng mga motor, magra-ride sila. Pagdating namin doon sa Katungkulan Beach, hindi pala pwede doon na walang reservation kasi Marines Camp yun. So, lumipat na lang kami sa ibang resort. So, ita-transfer kami ng bangka papunta doon sa resort. And then, yung pinili namin is yung wala din kaming kasamang iba, kami lang yung sakay ng bangka. 500 pala yung charge kapag special, yung kayo lang yung sakay ng bangka. First time din ni Thea sumakay dito sa bangka.
Maganda sana dun sa may Katungkulan Beach. Sa susunod magpapareserve na lang kami. Ayan, si Basti tuwan-tuwa pagbaba. Gusto niya na agad maligo. Gusto niya nang tumalo nung nakita niya yung dagat. Since hindi kami nakapagdala ng breakfast, nako, eto na yung ibe-breakfast namin, itong nacho salad. So, ayan, nilagay ko na yung dressing and minix-mix ko na siya. Tapos, nilagyan ko rin ng cheese sa ibabaw. So, mas healthier itong ganitong nachos kasi nga marami siyang vegetable. So, ayan, tinry ko na siya, guys. Ang sarap ng ganito, guys. Hindi nakakaumay. Lalo na kung malamig pa yung mga vegetable niya. Tapos, ito pinatikim ko na rin kay mama. Pagdating pa lang namin, nagbabad na to si Basti tsaka si Teya. Hindi na yan umahon, dire-diretso na. Magto-12 na kapag lunch na rin kami. Ito manggang hilaw, adobong manok, tapos ito yung shanghai and itong bagoong. Tapos nagprito ng hotdog para sa mga bata ay nagprito rin ng talong para sa bagoong. Meron din palang tindahan dito kaya naghalo-halo rin kami ni mama kasi sobrang init talaga kahit nasa beach na ang init pa rin. Hindi na rin kami nagtagal guys, magte-3, umalis na kami kasi yung paliguan dito, konti lang, kaya pag nagsabay-sabayan na ligo, ang hirap ng lumabas. Magta-tricycle na rin kami pala pabalik dun sa pinagparkingan, hindi na kami magbabangka kasi pag tricycle daw 25 pesos lang per head. Grabe, sobrang init guys. Tapos eto yung lupa dito, lubak-lubak and mabato, umuuga-uga. Kaya parang nasa bangka rin kami, ang lakas ng uga. Mga 5:57 PM na kami nakauwi sa Garden Heights Stanza. Dinaan pa kasi namin sila Basti sa 13. So kinabukasan nga Sunday, today yun, inagahan namin yung alis namin dito sa Garden Heights Stanza pauwi sa Taguig. So ayan, chinecheck muna ni Joffrey maiging unit bago niya ilak. Tapos nag-stop over kami dito sa Maple Grove na McDo. Magbe-breakfast kami dito kasi walang masyadong tao dito, lalo na pag ganitong maaga. Pancake pala yung sa amin ni Mama tsaka ni Teya, yung kay Ellie tsaka kay Joffrey, rice and chicken sila. Favorite ni Teya yung pancake dito sa McDo and favorite niya na rin yung hash brown, nilalagyan niya ng ketchup. Tapos umuwi na rin kami habang wala pang masyadong sasakyan. Pag inabot kasi ng lunchtime yan, malamang ang haba ng pila sa Cavitex traffic na naman dito.